Dear IFM. Hello mga idol! Kumusta? Sana okay kayong lahat at nag-i-enjoy na nakikinig sa Dear IFM. Ako nga pala si Jem. Hindi na ako masyadong papakilala dahil marami akong kakilalang adik sa pakikinig sa inyo. Simple lang naman ang isi-share kong kwento sa inyo. At syempre, tungkol ito sa buhay pag-ibig ko. Meron kasi akong boyfriend, si Jasper. Ilang buwan pa lang kami pero nakita ko na agad na wala siyang oras sa akin. May pagka-workaholic kasi ang isang yon. Kaya madalas, iniintindi ko na lang. Pero alam kong maiintindihan ninyo ako kapag sinabi kong nakakaubos din ng pasensya minsan ang ganong sitwasyon. Surprise! Uy, babe! Anong ginagawa mo rito? Ano pa? Dinadalaw ka. Ah. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Ay, sorry. Okay, sige, pasok ka. Teka. Nasaan si na tita? Mag-hi lang ako. Wala eh. Namalengke sila. Busy ka ba ngayon? Gusto ko sanang mag-mall eh. Tara, mamasyal tayo. Pwede naman tayong manood ng sine. Ikaw ba, ano mong gusto mong gawin? Hindi kasi ako pwede ngayon eh. Walang magbabantay sa bahay. Sorry. Ayos lang. Pwede naman tayo dito na lang sa bahay nyo eh. Pero, tuloy naman tayo ngayong weekend, di ba? Dun sa overnight birthday party ni Tin. Ikaw na lang sumama. Hindi kasi talaga ako pwede. Ha? Bakit na naman? May company outing pala kami noon. Hindi ako pwedeng hindi sumama. Nakakaya naman dahil halos lahat sila kasama. Baka sabihin pa-special pa ako. Papahinga ka pa ba? Oo naman. Tulad ngayon. Nagpapahinga ako. Actually, bago ka dumating, balak ko sanang matulog eh. Ay, ganun ba? Naku, sorry. Ay, storbo pa pala ako sa tulog mo. Hindi. Ayos lang. Hindi na rin naman ako masyadong inaantok. Pero hindi pa nga lang ako naliligo. Makes sense. Kaya pala may naaamoy na ako. Joke lang. Sige na, maligo ka na muna. Okay lang naman ako dito. Sure ka? Oo naman. Huwag mong kakalimutan magsabon ng mabuti, ha? Shield bath soap pa rin naman ang ginagamit mo, di ba? Kasi mas maganda yon dahil may 24-hour germ protection yun. Kaya galit sa sakit, may malasakit. At recommended pa by the Philippine Nurses Association. Oo naman. Sige, maliligo muna ako. Dito ka muna ha. Saglit lang ako. Okay. Uy, ano nangyayari sa'yo dyan? Kanina ka patahimik ha? Wala. Ba't ang lungkot naman? Diba, pinuntahan mo si Jasper kanina sa bahay nila? Dapat blooming ka ngayon. Ay nako, tinulugan lang ako ng loko-lokong yun. Well, technically kasalanan ko rin naman kasi sabi ko nga, okay lang naman na matulog siya. Pero hindi ko naman kasi in-expect na talagang tutulugan niya ako. Lah, okay ka lang te. Sinabi mo naman palang okay lang na matulog siya. Tapos doon natulog, nagmamaktol ka naman dyan. Ano ba yan? Mga idol, hindi ko alam kung nagiging OA lang ba ako o sadyang may mali na rin ngayon si Jasper. Napapadalas kasi ang pag-cancel niya ng mga date namin. Hindi rin niya ako tinatawagan o chinachat man lang para kumustahin. Noong mga una, umaalma pa ako. Pero dumating na ako sa puntong nakasanayan ko na lang. Kasi sabi ko noon, may stress lang ako kapag parati kong iisipin ang mga pagkukulang ni Jasper sa akin bilang boyfriend. Ang boring. Mapag-Facebook na nga lang. Uy, may friend request ako. Sino kaya to? Teka, parang kilala ko to ah. Hoy, sino yung kausap mo?
Lara naman! Alam mo namang magugulatin yung tao. Buwas-buwasan kasi yung pag-inom ng kape. At ang hindi mabilis magulat. Sino ba kasi ang kausap mo dyan? Wala, ba't ka ba nandito? Magko-computer ka? Oo, wala naman kasing internet sa bahay Alam mo, hindi na naman nagbayad si mama. Kaya ito, tambay na naman ako sa computer shop. Okay, sige. Teka, ilang oras o open time? Open time, ang dami kong gagawin eh. Okay, sige, go dun ka sa PC8. Thank you. Nasaan na ba ako? Ito. Friend request. Oh, si Nathan to Oo, ako nga. Gwapo ka rin sa profile picture, no? At anong ginagawa mo dyan sa gilid? Kanina ka pa ba nakasilip dito? Medyo. Hinintay ko lang umalis yung friend mo bago kita kausapin. Oh, ano na? I-accept mo naman, di ba? Ay, okay, fine. Oo na. O, ayan, inaccept ko na. Happy? Happy. Teka, mag-4 na oras ka na dyan. Hindi ka pa ba mag-out? Hindi pa, nag-enjoy pa ako dito. Ano ba yung ginagawa mo? Nag-Facebook ka lang naman. Anong nakaka-enjoy dyan? Nag-enjoy ako kasi nararamdaman ko yung presensya mo. Wow, smooth. Iba talaga kapag chick boy, no? Very natural. Hoy, hindi ako chick boy Okay, sige, sabi mo. Nga pala, may itatanong nga pala ako sa'yo. Ano yon? Pwede ko bang hingin ang number mo? May boyfriend ako. Hindi ko naman tinatanong kung may boyfriend ka o wala. Ang number mo ang hinihingi ko. Yun nga ang sagot ko. May boyfriend ako. Hindi mo gets? Ibig sabihin, hindi ko ibibigay sa'yo ang number ko kasi may boyfriend ako. Pero, inaccept mo ang friend request ko. Ano namang masama dun? Facebook lang naman to. Personal ang phone number. Sa bagay. Sige, sa chat na lang ako mangungulit. Mukha namang parating ang online At sinong nagsabi sa'yo makikipag-chat ako? Makita pa yun ng boyfriend ko, no? Uy, as a friend lang naman As a friend mo, mukha mo. Alam ko na yung mga galawan mo, Nathan. Kaya wag ako. Tingnan natin. Si Nathan yung tipo ng lalaking maginoo pero medyo bastos. Hindi siya actually turn off sa akin. Dahil nakikita ko naman na alam niya kung hanggang saan lang siya. Masaya rin siyang kausap. Kaya hindi ako naiinip sa kanya. Nang dahil kay Nathan, hindi ko na masyadong napapansin ang mga pagkukulang ni Jasper sa akin. Dahil parang nga nangyayari, siya ang pumupuno sa mga pagkukulang na yon ng boyfriend ko. Ay, sa wakas, nakagala rin ngayong weekend. Uy, salamat sa pagsama ha. Naistorbo pa tuloy kita. Asus, wala yun. Wala naman akong gagawin ngayong araw Buti nga ako yung naisip mong isama Kasi ikaw lang naman ang pwede, kaya ikaw ang kasama ko. Bakit? Asan ba si Jasper? Ayun, busy daw. Meron daw siyang tinatapos na report na sobrang importante. Ginagawa rin niya sa day off niya. Parang ang hindi na ako namimiss nun Uy, huwag kang magdrama dyan. Baka busy lang talaga yun. Tsaka huwag kang mag-alala. Magpapakasaya tayo ngayong araw. Game ka? Hay, sigurado ka ba? Wala akong pera Kita mo naman kung anong pinagbibili ko sa department store. Ay sus, akong bahala sa'yo. Tsaka, di ba, mahilig kang mag-videoke? Gagawin natin lahat yan. Kahit hanggang mamayang gabi, sagot kong dinner. Ako nang bahala. Ang gastos mo Okay lang yun. Ikaw naman ang kasama ko Tsaka, kikitain ko naman ulit yung pera. Yung saya na makikita ko sa'yo, yun ang priceless. Yak, ang corny mo. Ewan ko sa'yo. Halika na nga. Mag-ice cream tayo para gumaan-gaan naman yung loob mo.
nandito na tayo sa labas ng bahay namin. Salamat sa paghatid Nakakahiya naman to. Ano ka ba? Okay lang. Saka, taga dyan lang naman ako eh. Anong klaseng lalaki ba naman ako kung hindi kita ihahatid sa bahay niyo, di ba? Sus, okay lang naman ako. Hindi na ako bata, no. Kaya ko ang sarili ko. Alam ko. Pero mas mapapanatag ang loob ko kapag nasa loob ka na ng bahay niyo. Ay, buti ka pa. Oh, bakit? Hindi ba to ginagawa ni Jasper sa'yo? Hindi. Basta ihahatid na lang niya ako sa sakayan yun. Okay na. Pero itong hanggang sa bahay, never. Gets ko naman kasi syempre, malayo pa yung uuwian niya. Kahit na. Ang lalaki, dapat sinisigurado na safe na makakauwi ang babae. Ayos lang. Sanay naman na ako. Bakit mo ba sinasanay ang sarili mo sa okay ka lang? Dapat hindi ka pumapayag na parating sakto lang ang binibigay sa iyong effort. Kasi kung talagang mahal ka niya, ihigitan niya yung expectation mo. Wow! Ang lakas maka-gentleman ang sinabi mong yan. Hindi naman sa pagyayabang, pero kahit ganito ako, mukhang tambay sa kanto. Mabait sa mga babae, tsaka kapag may nililigawan ako, effort kung effort. Parang ngayon. Ha? Anong parang ngayon? Wala. Parang ewan to. Pero, Nathan, friendly date lang naman to, hindi ba? I mean, inaya kitang lumabas ngayon kasi friends tayo, di ba? Oo naman. Ano ka ba? Gets ko yun. Sige na. Pumasok ka na sa loob. Baka mapagalitan ka pa ng mama mo. Okay, sige. Text ka kapag nakauwi ka na ha at... Nathan, salamat sa araw na to. Sobrang naging masaya ako kaya thank you. You're welcome. Hindi ko alam kung ano ba tong ginagawa ko o nararamdaman ko. Hindi ko masabi kung nag-cheat na ba ako kay Jasper o hindi pa. Dahil lumalabas lang naman kami ni Nathan as friends. Yun lang. At para sa isang taong binabaliwala, hindi niyo naman ako masisisi kung parating kay Nathan ako sumasama. Nagpatuloy ang pagiging malapit namin ni Nathan sa isa't isa. To the point na nakakalimutan ko nang may boyfriend ako. At dahil doon, unti-unti ko nararamdaman na parang nahuhulog na ang loob ko sa iba. Happy anniversary, babe. Flowers for you. Uy, salamat. Tagal na rin pala natin, no? Hindi ko man lang napansin. Oo nga eh. Ang bilis ng panahon, no? Okay ka lang ba, babe? Bakit parang malungkot ka yata? Ha? Hindi. May iniisip lang ako. O ka ba, huwag mo nang isipin yun. Mag-enjoy muna tayong dalawa sa inihanda kong dinner para sa atin. Ikaw nagluto niyan? Oo naman. Ako din ang nag-setup ng table. Siyempre, special day natin ngayon eh. Ano, nagustuhan mo ba? Oo naman. Sure ka bang okay ka lang talaga? Mukha ka namang hindi masaya eh. Ngayon na nga lang tayo ulit nagkita, tapos ganyan ka pa. Jasper, may sasabihin kasi ako. Kulang ka lang yata sa yakap eh. Halika nga rito. Yayakapin kita ng mahigpit. Ano? Okay ka na? Babe? Okay ka lang ba? Bakit ka umiyak? May problema ba? I'm sorry. Ha? Bakit? Sorry saan? Pinigilan ko naman siyang nararamdaman ko eh. Maniwala ka, promise. Sinubukan kong pigilan. Pero wala eh. Nung mga panahon na halos hindi na tayo nagkikita at nag-uusap. Hindi ko napigilang mahulog sa iba. Sandali nga. Sinasabi mo ba sa akin ngayon na may mahal ka ng iba?
Siguro? Siguro. Hindi ka sigurado. Ewan ko. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Ano ba talaga? Ako ang mas naguguluhan sa ating dalawa. Ano bang problema? Okay naman tayong dalawa, di ba? Okay? Hindi tayo okay, Jasper. Matagal na tayong hindi okay. Ano bang pinagsasabi mo, Jem? Parati kang walang oras sa akin. Parating ako ang nag-e-effort na magkita tayong dalawa. Kahit ilang oras lang. Parating ako ang umiintindi sa'yo. Ang nag-a-adjust dahil sinasabi mong busy ka. Jasper, tao rin naman ako. Napapagod din ako. So, kasalanan ko kaya ka naghanap ng iba, ha? Hindi sa ganun. Pero kasi, hindi naman ako mahuhulog sa iba kung inaalagaan mo ko eh. I'm sorry. Sino siya, ha? Sino ang siraulong lalaki na yan? Iharap mo siya sa akin ngayon din. Please, tama na. Hindi na rin naman natin tumaayos eh. Bakit? Kasi mas pinili mo siya, ha? I'm sorry. Hindi ko naman intensyon na lokohin ka. Sana maintindihan mo ko. Naramdaman ko kasi na parang wala na lang ako sa'yo. Na pinabaliwala mo na lang ako bilang girlfriend mo. Kaya alam mo, Jasper, naisip ko, itigil na natin to. Mas pinipili mo nga siya. Ganun ba? Mas pinili kong maging masaya. Ayokong masanay na parating sakto lang. Ayokong dumating ako sa puntong hindi ko alam kung paano ako mahalin, bigyan ng halaga. Kailangan kong maalala ulit kung ano yung totoong worth ko na hindi mo nakikita. I'm sorry. Halos lahat, hindi nagustuhan ang pagkikipaghiwalay ko kay Jasper. Sinasabi nila na ang tanga-tanga ko raw na pinakawalan ko siya. Pero hindi kasi nila nakikita yung totoong nangyayari sa loob ng relasyon namin. Hindi naman sa dinidepensahan ko ang ginawa ko. Dahil kahit anong mangyari, nag-cheat ako. Hinayaan ko ang sarili kong mahulog sa iba. Kaya lang, hindi naman ako mapupunta sa ganung sitwasyon kung pinahalagahan lang ako ni Jasper. Hindi nakapawalang imik ha. Iniisip lang ako. Si Jasper ba? Alam mo, konti na lang magsiselos na ako sa kanya. Ano ka ba? Wala kang dapat pagselosan dun, no? Wala na kami. Pero halos lahat ng tao sa paligid nyo, hindi sanay na hindi kayo magkasama. Pati pamilya mo, siyang gusto, di ba? Nasanay lang sila na si Jasper ang boyfriend ko. Naisip ko lang, kung hindi ka ba nahihirapan sa sitwasyon nating dalawa? Boyfriend lang kita pero hindi pa kita pwedeng ipakilala sa iba. Siyempre, medyo nahihirapan. May mga bagay na gusto kong gawin na hindi ko magawa. Tulad ng paghatid ko sa bahay nyo, makipagkwentuhan sa mga magulang mo, sa mga kaibigan mo. Pero wala naman tayong choice eh. Hindi ka ba napapagod? Bakit naman ako mapapagod? Balang araw, magiging maayos din ang lahat. Matatanggap din nila tayo. Alam mo, gusto na kitang ipakilala sa pamilya ko. Ha? Teka, bakit? Yun naman talagang dapat gawin, di ba? At least man lang kahit sa side ko, maging legal tayo. Doon masaya na ako. Wala, teka, parang wag muna. Natatakot kasi ako na baka ayawan ako ng pamilya mo eh. Hoy, sino namang aayaw sa'yo? Alam mo, ang bait mo kaya. Maganda ka pa. Maswerte ang mga magulang ko dahil ikaw ang magiging manugang nila. Wow! Ang layo naman na nang narating mo. Manugang agad. O talaga, kahit kailan mabilis ka, no? Oh, syempre, ganun talaga. Pero huwag kang mag-alala, ha? Magiging maayos din ang lahat. Maghihintay ako hanggang sa pwede mo na akong ipagmalaki sa kanila.
Ma, dito na po ako. Mabuti naman nakauwi ka ng maaga. Akala ko gagabihin ka na naman. Hindi po ako naipit sa traffic eh. Ito na po pala yung pinapadaan nyo sa grocery. Nabili ko po lahat ng nasa listahan. Nandiyan na rin po yung Starbucks na gusto nyo. Sakto, kailangan na nating papakintab tong sahig. Dahil kapag ito ang gamit natin, kintab ay to the max. Abay, 2 bag pala tong dala mo. Buti na dala mo to. Nag-taxi ka ba? Opo. Nag-taxi po ako. Ay, naman napagastos ka patuloy sa pamasahe. O nasaan ba si Jasper? Sana nagpatulong ka sa kanya. Ma, break na po kami, hindi ba? Ba't ko pa siya istorbohin? Ay, nako. Hindi ako naniniwala dyan sa mga break nyo na yan. Alam mo, nagtatampuhan lang kayong dalawa. Magkakaayos din kayo. May si Jasper pa. Alam ko naman na mahal ka noon. Kaya maswerte ka sa kanya, anak. At saka ibig sabihin yan, huwag mo siyang papakawalan. Kung ano man yung mga problema nyo, ay nako. Ayusin mo na nga. Ma, paano po kung malaman nyo na meron pong nanliligaw sa akin? Ano? Nanliligaw? Ay, ba't ka nagpapaligaw? Ay, hindi, wag bastidin mo yan. Sabihin mo, may boyfriend ka na. Ha? Si Jasper yon. At saka tigil-tigilan mo nga yan, Jem, ha? Wala sa lahi natin ang pagiging malande, alam mo yan. Wag mong simulan. Halika na. Tulungan mo na nga akong ayusin tong mga pinamili mo. Okay po. Naiinis ako dahil parang wala akong kalayaan na magmahal ng iba. Na kahit hindi na ako masaya kay Jasper, dapat siya pa rin ang pipiliin ko ano pa man ang mangyayari. Pero hindi naman pwede ganun, di ba? Dahil sa bandang huli, sariling kaligayahan ko pa rin ang dapat kong sundin. Nang dahil sa mga kaibigan at pamilya ko, nahirapan ako na iharap sa kanila si Nathan. Nakikita ko kasing hindi nila ito agad matatanggap dahil lahat sila nasanay na kay Jasper. Hello? Oh, Lara, bakit ka nandito? Wala lang. Masama na bang dumalaw sa'yo ngayon? Hindi naman. Pero nandito kasi ako kasi gusto kong personal na sabihin sa'yo to. Nakakabayan na, ano yun? Nung isang araw kasi, kinausap kami ni Jasper. Ha? Bakit pa? Nagpapatulong na makipagbalikan sa'yo. Mukhang tinamaan sa'yo yung isa eh. Abay, kahit sinabi mong nagkaroon ka na ng iba, gusto pa rin makipag-ayos sa'yo. Anong sabi mo? Sabi ko, sige. Uy! Lara, bakit mo naman sinabi yun? Aasa yung tao. Wala na nga kami, di ba? Wala na. As in, wala na. Bakit naman kasi ayaw mo makipagbalikan sa kanya? Okay naman kayong dalawa. Perfect couple nga kayo eh. Asan doon ang perfect eh? Hindi mo ako maintindihan dahil wala ka naman sa kalagayan ko. Hindi ka naman kasi malalagay sa ganyang sitwasyon kung hindi mo hinayaan na mahulog ka sa iba. Hindi naman ako mahuhulog sa iba kung pinapahalagahan niya ako. So sinasabi mo ngayon na okay lang magloko kasi pinabayaan ka ng partner mo? Hindi sa ganun. Alam ko kung ano yung pagkakamali ko. Hindi ko sinasabi na tama yon. Ang sinasabi ko lang, may dahilan kung bakit nahulog ako sa iba. Hindi ko pinili yun. No. Pinili mo yan kasi hinayaan mo, di ba? Hindi mo naman nilayuan si Nathan, di ba? Nakipaglapit ka pa nga eh. Bakit ba mas kinakampihan mo si Jasper? Hindi ko siya kinakampihan. Tinatama ko lang yung dahilan mong baluktot. Kahit anong pagkakamali ng partner mo, kung ayaw mong magloko, iiwan mo siya ng maayos, di ba? Hindi yung kung kailan nahulog ka na sa iba, saka mo lang siya iiwan. Kung very wrong yun, te. Ano pa man ang nangyari, wala na. Hindi na kami magkakabalikan ni Jasper. Kahit siya pa ang gusto ng mama mo? Oo. Paano yan? Pati si tita, kinausap din niya. Ha? Ano
ba naman yan? Sinabi niya sa akin na nagpapatulong din daw siya kay tita. Sabi naman, tutulungan siya. O di ba? Lahat ng taong nasa paligid natin at nasa paligid mo, si Jasper lang ang gusto. Pero hindi ko na siya mahal. Well, problema mo ngayon kung paano mo sasabihin yan sa lahat. Nako, salamat naman dito sa dala mong pagkain. Alam na alam mo pa rin talaga yung gusto ko, ano? You're welcome po, tita. Jasper? Anong ginagawa mo dito? Oh, anak. Bumangon ka na pala. Pupuntahan pa lang sana kita eh. Nga pala, dumalaw itong boyfriend mo dito. Ma, ex-boyfriend. Ay, nako, ewan ko sa inyo. Ako nga itigil-tigilan nyo dyan sa hiwalayan yung iyan. Hindi na kayo mga bata. Ha? Ayusin yung dalawa yan. Oh, Jasper ha, salamat dito anak ha. Naku, napakabait mo talaga, iho. Naku si tita, nang bola pa talaga. Oh, sige na ha, mabibilin lang ako sa labas. Oh, Jem, anak. O, ikaw na ang bahala dito sa boyfriend mo ha. Ah, sige na. Ex-boyfriend, ma. Ex. Ay, hindi. Magtigil ka dyan. Sige na. Ano bang ginagawa mo dito? Hindi ba tapos na tayo? Jem naman, gusto kong ayusin pa natin to. Hindi na nga pwede. Pwede pa. Alam ko namang mahal mo pa rin ako eh. At yung nararamdaman mo sa siraulong yun, wala lang yun. Nalungkot ka lang. Mabilis siyang mawawala. Alam kong wala akong karapatang magalit kasi alam kong ako ang nagkamali. Pero ayoko nang magloko pa. Kaya please lang, tama na Jasper. Hindi kita isusuko, tandaan mo yan. Handa kong patawarin ang nagawa mo. Kasi mahal kita. At gagawin ko ang lahat. Bumalik ka lang sa akin, Jem. Please. Nung sinabi yun sa akin ni Jasper, hindi ako na-touch o kung ano paman. Nainis ako. Alam ko na wala akong karapatan dahil kung tutuusin, ako ang nagloko. Pero nakipaghiwalay ako sa kanya ng maayos. Ngayon mga idol, ano bang dapat kong gawin? Maliban sa normal na makulit talaga si Jasper, siya pa rin ang gusto ng mga kaibigan at pamilya ko. Sana matulungan niyo ako. Yours truly, Jem. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.